Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Mahaba ito ha. Ang dami nila eh. Ito ang programang laging una sa issue at balita. Kwentuhang kanto, lapagan ng komentaryo, masaya, banayad, walang bayad. Ito ang 4 Alas. Kasama ang 4 na news kupero. Michael Fahatin, Alan Herman, Professor Guido David, at Secretary Ronald Llamas. Sila ang 4 Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira. 4 Alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30. Oh! Sino yan? Magandang hapon mga Alaskador at Alaskadora. Professor Guido David, Ace of Clubs, bumabati sa inyo ang mga avid viewers and listeners natin sa 4 Alas. So ito na naman tayo, 1:30 on June 27. Kumusta naman kayo, yung mga ating mga lucky stars na nagpapadala ng mga stars at kahit yung mga ating mga kababayan na nanonood. Siyempre, walang iba kundi the best 4 Alas, Professor Guido David. Ano sinasabi? May naririnig ko. May naririnig. Ano daw? Guido, support? Support. Ano nangyayari na naman? Guido, Bakit support. parang... Support! Akala ko na wala yung R. Hindi, pag British ka, lahat ng paano pag British? Guido, support! 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 English accent. Ganun yun. Ang problema dito sa ating isang host nito, di ba? Facebook Live ng Facebook Live. Kailan kaya pupunta rito sa studio? Muwi ka na dito. Hoy, hinahanap ko Para dito kang sa si studio. Kanya. Para kasi Alan Peter. Puro ka online selling. Tapos di ka dumadalo. Oo nga. Dumula ka rito. Anong akala mo? Senate President ka? Dati? Yay! Anong akala mo? Senate President ka na pinulot sa kangkungan? Ano ang akala mo? Makaka-Facebook live ka at sa sweldo ka pa rin? Yan? Makaka naman. Sweldo? Yan, Kayo. Teka, may sweldo ba? Yun na nga. Thanks for Sila din ibig sabihin. Kaka-Facebook live nyo, Doc Guido, napapalitan ka tuloy. Ayan! Yung anak ko nandito. Anak, anong ginagawa mo dito? Hindi ba kita nabigyan ng baon? May absent ng absent, kaka-live niya. Oo nga. Ano naman tawag sa inyo? Di mga laugh dogs. Uy! Laugh. Marunong ka na sumagot ha? Marunong ka na sumagot ha? Paglagay Mga na laugh dog. Paglagay na ng Sun 23 na background. Grabe. Grabe, nagbago na yung katawan, no? Bago. Dati natutulala lang yan eh. Fame has gotten to your head, Guido. Lumiit yung kwelo niya kasi lumaki yung ulo. Oo. Sayang, walang mambubuli sa akin. Father and daughter pa. Tarayin natin, bakit ka ba nagpe-Facebook Live? Nasaan ka ba, Guido? Nasa Kuala Lumpur ako. Yeah. Pero walang mga koala dito. Naghanap ako ng isang araw. Pakikamusta Ito, ka sa umiinom akin ako dyan. ng ano. Guido, pakikamusta Alas- nga sa akin dyan si Anwar Ibrahim. Yan. Wow. Nag-away kami last year eh. Yan, yan. Oo. Sige, kumustahin ko, Sabi Sek. kasi niya sa akin, Oo. kwan daw,
The tension in the West Philippine Sea is only between the Philippines Oy, and China. talaga? Eh di kinanto ko, yung Yan, head of state, pwede ba sa akin yung ganun Correct. basta-basta? Dapat, di hindi ba? pwede, oh. Oo, wala naman akong PR contract sa kanya. Oo nga. Oo nga naman. Oo nga. Tama. So, Anwar. We're calling Anwar. Hindi, ang kaibigan ko ron si Mahathir. Yung Mahathir, talagang okay. kinanto yung China, di ba? Oo. Alala nyo? Huwag na natin banggitin on air kasi baka nagdedelikadong buhay ni Guido dyan. Nandyan siya eh. Baka ipakulong ko bigla eh. Ay, okay lang. Maging persona non grata. Susunod, nakarehas na. PNG. Anyway, Prof, bakit parang nagbagong anyo ka na? Pa-shades ka na Yeah, ngayon. yeah, Ginagaya mo si Michael Fatin. Sorry. Michael Fatin, Magano demo ako? version Kabila. ka. Yan. syempre, ano tayo photogenic eh. I mean, Photogenic daw siya. photogenic. Akala ko madadagdagan yung pagkalalaki mo niyan eh. Photophobia. Photophobic. Yung made up, Di ba- yung made up di ba condition ni nadagdagan Michael sa- Fatin. Oo, yung- Anak, tingin mo bagay ba sa akin ng ganyan? Para kang sangga doon. Eh, kahit hindi naman nakashades eh. Kahit hindi hindi nakashades eh. Nakakatakot din. Bago ka namin pakawalan, Guido, kasama mo ba dyan ang iyong one and only? Yun! O yung one and only one? Alam ba niya na siya yung one and only? Baka yung first. Oo naman, nanonood siya eh. Uy, nanonood pa, nanonood. Sige, mag-honeymoon ka na dyan. Sige nga, Itawan sige. namin. Sige nga, pakita mo nga siya sa amin. Yeah, Yan, yan yung problema sa fake news eh. Pakita mo ka daw, Guido. Bigyan ka namin 5 seconds, pakita mo. Nasa conference Hindi, ako eh. hindi ka ng kamay mo. Pakita mo. Kaya nga, andito ako, nasa conference ako. Nasa kon. Andun siya sa natutulog pa. sige. Pre-fab yung sagot eh. Para sa mga fans ni Doc Guido, yan po si Doc Guido. Kasi ang hirap mag-opening ng wala si Doc Guido. Oo, inaabangan eh. Inaantabayanan ng ating mga alaskadora Siyempre, talaga. siyempre. Oo. Dahil siya ang bida talaga ng ating show. Tik na mahulog sa hagdan yan. The one who carries the show. Prof. The one who sleeps on the show. You stay safe there in Kuala Lumpur. Yes, yes. Our dear Thank you mga clubs. ka 4 alas at lovely. Ingatan yung mga yan. Ingatan yung mga yan. Ingat sila sa akin. Yeah. Yan, yun yung mas tama. Dok, yung mga masarap na kainan dyan sa kalendarya. Huwag ka kumain dyan sa mga hotel. Oo, I agree. Akala mo, Kwan, masarap. Doon sa kalendarya, yun ang masarap. Tapos lalatagan ka ng ulam dyan, Dok, ha? Huwag ka magugulat kasi ang babayaran mo lang yung kinain mo. Yeah. Kasi isipin mo, Thank you for the advice. baka magulat ka eh kasi lalatagan ka ng Marami dishes dyan, dyan. mga Oo. kalendarya sa gilid-gilid. Correct, Kumain, correct. No? Tsaka, Good advice. wala masyadong hold-upper dyan sa Oo. packet. No? Correct. Mataas ang standard of living dyan kaya sa atin. Eh. Yeah. Aray. Aray ko. Kawawang Pilipinas. Magpaalam ka na, Guido. Okay, mga 4, see you again later. Bye-bye. Okay, mga 4 daw eh, mga 4. Nasa, Quatro. siya ay nasa Kuala Lumpur. Mga quatro daw Sa talaga. Kuala, oo. Ay nako. Siyempre, dahil nakausap natin si Guido, mag-joke na tayo. Bakit? Anong pinapalabas mo? That Guido is a joke? Kanina seryoso tayo kausap siya, siyempre. Okay, mag-joke tayo. Mauna ka nga, Sek! Patutsada Yan! ni Cayetano, online seller kay Lacson. Yan. Kung gusto daw pumuti dahil magaling daw si Lacson mag-whitewash. Oo, ano? Oo nga. Oh. Anong sagot ni Ping? Ano? Sa dami ng kuda ni Cayetano sa iba't ibang personalidad, mag-ingat siya sa backlash. Oh! Wala tayong naisip pa hiwatig. So kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. O, baka may ano yan, may pampaputi, di ba? O. Yan. O, yun. Ingat sa... Ulitin ko, no? Sabi ni Ping. No? Anong sabi ni Ping? Ano? Sa dami ng kuda ni Cayetano sa iba't ibang personalidad, mag-ingat siya sa backlash. Ay na. Inulit. He couldn't just let Hindi it be. pinaliwanag, inulit He na. couldn't let it be. Sa dami ng babanata mo, si Ping pa. Napansin niyo ba? Na pati si Lino Cayetano, ito nasa news din ha. Di ba? Sinabihan na rin si Alan. Pero hindi siya tinawag na kuya. Napansin niyo yun? Ano sabi ni Lino? Ang sabi ni Lino, ang sabi niya,
Tama na, te. Ilan mo na yan. Ay, sorry po. Alan, sabi ka na. Sabi niya. Oh, the better Cayetano. Yeah. The good Cayetano. O, sinabi talaga niya, hay, tama na. Sabi niya, tama na, tigilan mo na yan. Oh, because it was also pala the death anniversary of Kompanyero. The original. Oo, magkasabay pa sila. And still on this issue, Yan. Oh. nalaman ninyo, di ba? Tinira rin ni Alan Peter si Kiko Aquino D. Oo nga eh. Di ba? Pagkatapos siyang sabihin na yung legacy ni Ninoy ay sa kanya na. Correct. At naglaban side pa si Alan. Ganun, no? Ganun siya, oh. Ganun siya, oh. Hindi ganyan. Ganun, no? Hindi ganyan. Ganito. Ganun na, loser. Loser. Ganun lang. Loser, di ba? Ganun lang. Pero binawian siya. Binawian siya. Binawian siya. Oo. Anong bawi ni Kiko Aquino D? Sabi? Nung tinawag siyang Kiko D. Marcos. Anong bawi niya? Ano? Sabi niya, ikaw naman si Alan Peter Cayetaduts. Hindi ka nagbubura, ha? Hindi ka nagbubura, ha? Ayun, ulitin mo. Alan Peter Cayetaduts. Baka na-miss ni Guido. Baka namin. Ito naman. Uy, meron. Sisingilin na raw. May baon. Ni Itay Ron. si Alan Peter Cayetaduts. Dahil living rent-free siya sa utak ni Alan. Lagi na papansin eh. Maniningin lang. Magkano? Alam niyo na yan, 10K! Yung ba yung provision niya dati? Kasi hindi alam. Baka nakalimutan ni Guido eh. Ayan, living rent-free daw. Ayun. Living rent-free. Lagi nang binabanggit si Isak eh. Like the dramas, Ronald Llamas kept on proposing. Ayun. Diba yung mga drama yun? Labo ng post na yun. Yes. Si Lovely kasi, Yun. Babawi ka. hindi ko nabigyan ng baon. Kaya pumunta rito. Sisingilin na lang niya si Jimmy Bondok. Dahil ginaya si Alan Peter. Alan Peter, Ambassador of Jesus Christ, na living rent-free din siya sa utak ni Jimmy Bondok. So magkano? Ang daming paragraphs. Ilan ba yun? 17 paragraphs. 17. Sa kanya. So magkano? Magkano ang sisingilin? Siyempre, let me be the 1,000 pesos. Ba yan? Akala ko kantahin ko eh. Kantahin mo nga. Let me be the 1,000 pesos. Walang tinamahan sa tono eh. Talagang hindi ko Magkakaalaman dito. Talagang hindi ko tinama dahil baka pa-flop tayo. Malilito yung algorithm. Pero napakala niyo ba? Sasama na daw ng kusa si Marcoleta. Papayag ng magpakulong. Sa isang kondisyon. Kailan Sa Lunes? Sa isang kondisyon. Sa Lunes ba yan? Sa Lunes, baka. May isang kondisyon. Anong kondisyon? Basta raw kailangan, libreng gupit sa kulungan. Wow, tawan-tawa si Lovely sa ating writer. Si Attorney Baligon naman. Sasama rin sa kulungan. Basta may isang hindi siya dapat pagbawalan. Ano? May kondisyon din Ano? Hindi raw dapat bawal magsinungaling. Mahirapan siya doon. Hirapan siya doon. Hirapan siya doon. Ayun, no? Mike Defensor, kasama ka ba dyan? Ay. Sang-ayon si Cayetano at Cheese sa sinabi ni Robin na magpakulong muna tayo para malaman natin ang kriminalidad at rehabilitasyon. Ano naman yung sinabi? Anong reaction ni Alan Peter at ni Cheese kay Senator Robin Hood? Yung dalawa, alam na natin ang reaksyon. Ano? Sabi nila, mauna ka, susunod kami. Forthwith. Matagal-tagal yun. Matagal-tagal sila maghihintay. Ayun, no? Sinabi nga niya, Sabi niya, magpakulong muna kayo. Kasi nakita ko, may nag-post Si yan. Sarah sang-ayon din eh. Ay, Sabi ni Robin. ano sabi? Ano sabi? Shukran, but no shukran. Alam niyo ba ibig sabihin ng syukran? Hindi. Thank you. Thanks but no thanks. Thanks but no thanks. Nagpaliwanag, Si nagpaliwanag. Alan, parang hindi ka nakasama sa usapan eh.
Syukran. Thanks yun, thanks. Syukran, but no syukran. Thanks yun, thanks. Thanks, but no thanks. Mukhang tutuloy pa tayo, ha? Meron ba? Meron ba? Miyembro ng Three Oh. Musketeers. Uy, Three Musketeers. Si Ay, Alan yun. Peter. Talaga? Bakit? 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 Dahil ang motto niya ay one for Alan, all against Alan. Lungkot mo. He's a narc. A narcissist. Parang iniwan ka eh. Nagkanulo ka. May ganun yun. One for all for one. Kahit naman wala akong maleta, mayaman ako sa mga kaibigan. Yan! Tinan mo naman ang quality. Hindi lang quantity. Oh, pero katulad ni Alan, mayaman na sa kaibigan, mayaman pa. Oy! Kaingit. Oo nga, si Alan Peter Cayetano. No? Naalala mo na ngayon yung post mo kung siya yung pinakamayaman. Dahil, bakit siya ang pinakamayaman? Sabi mo, sa post mo. Sabi mo, may sarili siya mundo, di ba? Nakabili ng Oo sariling nga. mundo. Okay, sa susunod, tatandaan natin na huwag nating pinapaalala ang mga Kung ano mga post niya. ni Sec dahil hindi niya naaalala ang Ang dami na post sarili niya. niyang post. Pasensya na, ang dami kong post. Oo, nagulat na siya ng isang araw. Sabi ko, Nag-Alzheimer ako eh. Basta yung mga post ko kay Robin Hood, di ko nakakalimutan. pero si Alan Peter, napansin niyo ba? Parang siya yung kaklase mo sa reunion na buwisit ka. Uy, Bakit? bakit naman? High school, elementary. High school, elementary. Oh, sige. Kasi Bakit? kahit hindi mo siya inimbita, siya parati nagpapakita. Ay, nako. Puro tayo Alan, ha? Ramdam daw ni Alan, Peter. Peter. Ang suporta sa kanya sa social media. Talaga? Oo, sabi nga yung sinasabi eh. Ang dami na natin dito. Correct. Correct. So, Ramdam. Kasi napakarami ang nagko-comment ng, ha-ha. Puro emoticon eh, no? Yun yan. Alam mo ba? Meron Uy, ba? Meron ba? anak, trabaho ka sa kaagahan mo ha. Okay. Alam mo ba kung bakit APC ang tawag kay Alan? Ano? Alan Peter Cayetano. Diba? Initials niya. Hindi ba? No. Ay, hindi. Ano? Hindi, ano siya? Alan Peter Content! Content ng content. Pero hindi makontento. Ay, may pahabol pa. Mahabol ba? Iba talagang granada. Okay na, libre na ang hapunan mo, anak. So what, are we going? We're still May going. joke pa ako. May isa pa akong may isa pa, joke. may isa pa. Ito ay galing kay Miss Ann Valdez. Kinopia ko lang. Sige. Kasi napansin niya daw na si Sarah, si Prinsesa Sarah ay laging nagbe-beautiful eyes. Oh, close open, close open. Kurap ng kurap. Ayan yan? Ayan nyo ba yan? Walang practice yan. Ito na, huling episode. Mag-ama talaga to, mag-ama. Mag-ama talaga. It's been nice knowing you guys. So, tutuloy tayo. Tuloy na. Bakit talo parate si Alan Peter sa larong taguan? Boy, Oh, talaga? bakit? Talo siya parate. We are under attack. Under attack. Bakit siya talo? Bakit? Kasi kahit hindi mo siya hanapin, nagpapakita siya parate. I'm here. I'm here. Oh, kung nandito si Guido, sinabi sa'yo, funny mo ha. Kung lang dito si Guido, sabihin, ha? Ano yun? What does that joke mean? Grabe kayo kay Alan. Pero alam nyo ba na mahilig sa musika si Alan? Uy, Alan, Alan Peter. Bakit? Bakit? Kasi, Do, Re, Mi, 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 Fa, Sol, Mi, Mi. He's a narc. Yan yung klase ng tao na pag nadaan sa salamin, titigil. Uy, uy, uy. Kakanta ng Michael Jackson. I just can't stop loving you. Yan. Ikaw na, last ka na, Sek, ha? Si Alan, Yan. parang pinagsamang multo Oh. at bango. Uy, dalawa. Multo at bangungot, pinagsama. Bakit multo? Bakit multo? Kasi, Ah. bigla na lang siyang susulpot sa screen mo. Eh, bakit bangungot? Bakit bangungot? Bakit bangungot? Eh, parang ayaw na niyang magising sa totohanan. Ay, nako. Oh, hindi na, pinakalasta talaga. Ha? Hindi ko pwede hindi pakawalan to eh. Kaya pala palaging palpak si Cayetano nung sinabi niyang palagi siyang kinakausap ni God. Bakit? Sino yung kausap niya? Sino God yun? kausap niya? No, yung sa Sino yun? baba. Sino yun? Yan. God din, si Baligad. Oh!
Kainis. Mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43 at General Santos 51. Oy, mga Alaskadora, live rin kami sa Signal 31 nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DZMM Radio Patrol sa East Trenda at iba't ibang FMR stations. Kaya, mag-subscribe na! Yes, and mapapanood din ang mga behind the scenes na walang kwenta. Sa mga social media pages Nakainis ng yung tao. Badass at 4 Alas sa Facebook, Yan. Instagram at TikTok. Yan. Magandang hapon din sa ating mga listeners sa DCMM na hindi pa nalulunod sa Alaska. Radio Patrol sa East 30, sa mga hindi pa nakasubscribe sa PRTV, ano pang hinihintay nyo? Ano? Subscribe na! Subscribe, malulungkot kayo pag hindi kayo subscribe. Itong anak ko tawa pa lang Yari na sila Tayo yurak yung mga tao pag pinagtawa ng kanila. Ako po si Michael Pahatin, ang inyong Ace of Hearts. Alan Herman po, ang inyong Ace of Diamonds. Ronald Llamas po, Ace of Spades. At ako naman po, si Lovely, ang inyong Granada. Yeah! Huwag kayong kakalas! Magbabalik ang 4 Alas! Marami yan. Oh, ano? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Nangyari naman tayo? Meron na. Wala Bago natin makalimutan, no? Batiin naman natin ang happy birthday. Yan, sino? Yung Lodi nyo. Sino? Is she a queen? Yung Lodi nyo. Sino? Yung Lodi nyo, hindi nyo alam? Kilala ko yung Lodi ko, pero sino Sek ang Lodi nating lahat? Siyempre, si Undersecretary Claire Castro. Oh, happy birthday, man! Saan ko yan? Frenemy. Frenemy ko yan. No? But is she not the Queen of Spades? Ha? She's the Queen of Spades. Alam ko heart. Hindi, Queen of Spades dahil She's saying that all. Hindi, tikapala rin yan eh. Yes, exactly. Ang dami rin pinapala dami niyan eh, no? pinapala, dami Para sa akin, pinapala. nagbumukha akong ting-ting. Wala na palang ting-ting. Wala. Hindi na nila alam. Wala ng ting-ting. Tambo. yung inaano yung mga gagamba, di ba? Pinaglalaban yung mga gagamba. Wala ng ting-ting. Puro ka na eh, yung made in China na mga Ano na, mga plastic. plastic brooms na. Oo, na nakakasama sa environment. Yeah. Yung ting-ting, at least biodegradable. Biodegradable. Pero pag sinunog mo ang baho, Yan. talagang nag-digress na yung tungkol sa ting-ting. Ako, mabati ako. Oh, sino? Nako, for once in my life, I was so happy for the first time in my entire life. Nakabisita ako sa Kongreso sa ating House of Representatives. Talaga? Babatiin ko lang yung mga tao sa Northgate. Si Feniquito, si Boss John, tsaka si Caparino. Yan ang mga nagbabantay sa Northgate ng ating House of Representatives. Wow, Northgate Nagpapabate, talaga. Bakit? Lagi ka ba nasa House of Representatives? Yeah, my first time. Okay. So, nakilala nila ako. Sabi nila, oy, 4 alas, ganun. Ikaw, Sek, may parang tumitingin sa kalakitan si Sek eh. Parang di naniniwala sa'yo eh. Hindi. First time eh. First time. Ito, ikaw pala. Di ba pati ka ba, Sek? Si Kwan. Si Mayor Joy Belmont. Uy! Bakit? Dahil in principle, ay pumayag siya na Yun. magkaroon ng Kwan, ng estatwa dyan sa Quezon Memorial Estatwa. Yes. Or at least sa Quezon City. A marker, yes. Marker yan para doon sa ating frontliners. Wow. Wow. Isda sa West Philippine Sea. Yung mga hindi nababate, hindi napapansin ng mga bayani. Correct. Diba? Sila yung frontline eh. Biro mo, mga mangingisda sa bangka, ang frontline natin sa biggest navy in the world. Imagine that. Biggest standing army in the world. The second biggest economy in the world. Ayun, ang picture, oh. Lalagyan natin ng marker sa Quezon City. Diba?
At malamang maglabas ng resolusyon ang Quezon City Council declaring next month, July 12, as West Philippine Sea Day. Yan yung victory natin sa UNCLOS. Yung Cebu City, naglabas na ng resolusyon. Unanimous. Declaring sa Cebu City, July 12 as the West Philippine Sea Day. Ginawa rin yan sa Puerto Princesa, sa Bulacan. Ginawa yan. No? Ginawa yan. Sana mas marami pang gumawa. Pero nagsisimula na. Parang kanyan. Parang bagyo. Pero positibo, ha? Positibong bagyo. Nililinis ang masasamang hangin ng korupsyon. Nililinis yung maruruming kalsada. Diba? Nililipad ang peluka. At nagbibigay ng tubig sa ating mga halaman at Ganda. A metaphor today. This guy is tuto ko sa PR eh. he's a cornucopia of Sana lahat ng tubo ng tubig may tumutulong tubig. At kung nakita ninyo yung ating picture kanina, yung atin ito ang nag-post. So at si Mayor Joy, mapapansin ninyo nakaano siya, yung hand sign na yan. That is the hand Kasi sign. West Philippine Sea West sign. Philippine Sea, atin ito. Isang daliri na lang, kulang, 4 alas na. Tatlo, ganon. West Philippine Sea. West Philippine Sea. Ganon. Uy, kasama si anak niya, Oo nga, ito. Sumama yan doon sa huling naka-jet convoy. ski, nakita ko. Naka-jet ski pa yan, di ba? Hindi naman ipinaandar, pumulsing lang. Pwede na yun. Kaya at least naka-jet ski siya sa West Philippine Sea. Hindi katulad nung nagsimula na magpurmisa na magje-jet ski daw siya at papalayasin niya ang China doon sa kanilang artificial island. Sino yun? Sino yun? Nasa malayong lugar na yata. Karton na. Ang problema daw kasi kay Lovely, pag nag-jet ski dun sa teritoryo, baka daw mapagkamalan na isa siya sa kanila. Oo nga. Baka biglang kausapin nga, di ba, Lovely? Mahirap na. Pero mahalaga, itong mga rebulto, itong mga monuments na sinasabi. Kasi pag nakikita yan ng ating mga kabataan, lalo na, nagkakaroon sila ng kamalayan. Di ba? Solidong, it's a solid reminder. Tulad last year, yung mga nag-convoy ng atin ito, mga banda, mga singer. At for the first time, Beats. mga hindi lang Pilipino. Merong sumama. tiga Malaysia, tiga Vietnam, tiga Korea, tiga Japan, no? International. Indonesia. Medyo pinapakita na yung paglaban sa isang aggressor ay pwedeng awit. At ito ay awit ng mga ASEAN countries. Kasi wala namang may gusto ng gulo eh, di ba? Wala namang may gusto ng gulo. We are just defending our sovereign rights. So yan, through art, through song, through... In fact, napakaano niyan dahil kaya yan ilalagay sa Quezon City Circle dahil yan ang lugar na madalas mag-field trip ang mga bata. So at least at that young age, makikita nila yung visceral or tangible representation na bata pa lang sila, alam nila na yung West Philippine Sea atin. Paliwanag mo yan dito sa kaibigan. Ito na pagdaanan ng panahon. Paliwanag mo muna yan. Pagdaanan ng panahon. Paliwanag mo maigi. Hindi nga niya alam na may West Philippine Sea. Ano nga yung sabi niya? There's no such thing as... Paliwanag mo muna. Wala naman daw marker sa dagat eh. Wala namang property like paliwanag mo din doon sa kwan, sa kanyang prutas. Fruit doesn't fall very far from the tree. Yung congressman, si Congressman Premonition. Premonition boy. At last na, ang kagandahan din, di ba na nag-guest natin si Admiral Jay Tariela dito, ang sabi niya, isasama ng araw sa curriculum. Di ba? Maganda yan para talaga mapag-aralan natin at masabi natin sa ating mga sarili, sa ating salilay mga Pilipino, na ito'y ating dala. Dahil sa China kasi, elementary pa lang, tinuturo na kanila ang buong South China Sea. Dahil ang pangalan, China eh. Kaya sa kanila yan. Line nila eh, di ba? 9 naging 10, naging 11, naging... Ang daming revision sa libro eh. Ang pinopropose nila, yung Indian Ocean, sakupin na rin ng India. Dahil pangalan kasi, Indian. Imagine mo yung lohika ng mga yan. Alabo. Pero yes, Ano it po, starts with the young. I mean, yung July 12, bakit per city yung pag-declare? Hindi ba pwede
pwedeng buong Pilipinas? Ayun. Ayun. Suggestion. Anak, mensahe mo ba yan sa Yan. pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Yan. Tataka lang ako kasi it's common sense, diba? Dapat Yan. buong Pilipinas. Which is not so common. Hoy, gising! Nahulog na naman yung week. Gising! Bibigyan mo ng high blood yung tatay mo. Hoy, gising! Gising kayo dyan. klaseng anak ka. Naguhulugan tuloy yung Nagkukulungan yung mga ano dito sa stage. Wala, no? Sige, Sana, sa susunod na SONA. If not, sa July 12, ideklara na ito ay West Philippine Sea Day ng buong bansa. Totoo naman. Oo naman. Sabi nga niya kasi, di ba, we will not give even a single inch. Inch. Sabi ganun eh. Dapat not even a centimeter. Yeah. Millimeter. Yeah. Yun. And it should be a whole of nation approach. Agree ako dyan. Padala nyo na lang yung GCash. Isa sa mga topics o issue na pinag-usapan itong buong linggo, no? Ang kadami-dami na mga opinion, itong juvenile justice law. Nako. Dahil nga meron ding insidente. Yun, sa nakikiramay po kami doon sa mga kabataan. Biktima. Napakalungkot na ano nito. Nakikiramay No? po kami In dyan. fact, kasama yan sa segment dapat ni Prof. Guido David na Singkong Sikat para malaman natin kung ano ang mga trending ngayon. Ay, ikaw nang sikat ngayon? Ako na ang Singkong Sige nga, Sikat. the survey says! With Alan Harman. Temu version. Sino ang pinakapogi sa 4 alas? The survey says. Magkakaiba ng Ayan, so sa lahat na po ng mga fans, sa libo-libong fans ni Prof. Guido David, ako po humihingi sa inyo ng dispensa dahil Temu version po ang nakuha ninyo ngayon. Ano? Pumayat na ng konti yan, makamukha na sila eh. Pangit ka rin. Nakita mo, Guido? Dahil busy-busy ang ating paboritong Doc Guido. So now, i-unpack po natin. Ano ba yung singkong sikat? Yung mga trending topics Yan. last week. Yan. Ano ba yung mga pinag-usapan sa social media? Yung pervasiveness na tinatawag pervasiveness, natin. Oo. Nagulat ako doon. Pervasiveness as drivers of conversation. Yes. Lecture eh. Pakispell nga. Kung ano yung sikat. Yan. Yan. S-I-K-A-T. Sige nga. So, number 5, wala Five. kang ano. Nako, very, Five. very, it hits close to home. Bakit? It hits close to home. Home. Yes. Saan ka ba nakatira? Sa atin ni Hindi, it hits close to home sa 4 alas. Dahil ang number 5 trending topic sa social media, abay nabalik dun sa Chicago TV ba? Akala ko kung saan. Yun, yung Chicago KTV bar, si Lovely Granada, nag-message kay Michael Fatin noon. Sabi niya, Michael Fatin, ikaw ba talaga ito? Nanasangkot sa KTV bar? Ako yung, pasensya na. Sige lang. Noong una ko narinig, sabi ko, Bakit di tayo niya? hindi. Wala. So, nabalik yan. Again, just to levity aside po, wala pong kinalaman ang ating Hindi, sa kasakto. Ace of Hearts. Kahapon nagsampa na ata ng kaso? Nagsampa ng kaso ng yun human yun. trafficking complaint laban kay non-bailable Mike yan. Defensor. Non-bailable. Non-bailable. Kaya ayan, si Senator Mike Defensor, hindi pala siya senador. Hindi siya senador. Ba't siya tumawag ng hearing kung hindi siya senador? Hindi kasi sinipot sabi. Siya ba head ng Blue Ribbon? Oo nga eh. Si Oo, Senator white Mike ribbon na daw Defensor, siya. ayan. White ribbon. Baka kalad ka rin siya. Yun na nga eh. Paano? Sabi ni Erwin, Senator, baka kalad ka rin siya dyan. No? Ngayon lang ako nakakita na nag-conduct ng hearing na hindi naman senador. Tapos pinagmalaki pa, nadadalo siya sa White Ribbon Anti-Corruption. Eh baka hindi na siya makadalo dahil ang human trafficking ay non-bailable. Baka doon siya magpapahuli. That's number 5. Magtatali siya ng white ribbon dun sa kanyang Pag ikaw gumagawa ng Ang problema dyan, baka mabahiran yung White Ribbon ng dumi. Puting-puti pa naman yun. Correct. Diba? Puting-puti pa Halatang-halata ang mga mancha. Tapos dadalo ka dyan, dadalo dyan. Delikado, Dadalo delikado. dyan yung witness na obispo doon sa 18 Marie. Yan. So, wag na. Wag na. Baka siya yung gagawing imahe ng korupsyon.
Baba. Pwede, di ba? The negative symbol. Alam ng mga PR yan. Alam ng mga PR yan. Hanging a negative. Tawag dyan. And number 4, hindi ko alam bakit nagtitrending pa rin to, pero number 4, syempre, tuwan-tuwa naman siguro siya dahil no news is bad news dito sa tao na to, no? Kailangan ilagay, hindi, sabi nga ni Doc Guido, kailangan ilagay sa lagi natin. Yes. Kasi baka magreklamo eh. Baka magreklamo. Sige. In fact, baka nga magreklamo, bakit number 4 lang siya. Number 4 trending topic last week, Alan Peter Cayetano, Senate President. Nandyan pa rin. Siya pa rin. Ayun, nakasingit pa rin. Sir, pasensya na po. Mr. Former SP, now PS. Hindi na ho kayo sa front page. Baka maglabas ho kayo Dapat ng na kayo. Jari ulit. Number 4 na naman. Mag-online selling ka na lang ng kangkong. na mga poster. Pero napansin ko, dahil sa 4 alas mo, nagbago ang kanyang stylist. Dahil parating ina-Alaska, yung suit yun. niya Ayun, ganyan. mantel. Ni Secretary Ronald Llamas, living rent-free in his head. Gusto daw lagyan ni Sec Llamas yan ng Ladies' Choice at mga crackers. Dahil mukha siyang picnic blanket. Ano? Sabi sa akin. Parang ang haba ng ano mo, ng singkong sikat mo, compared to dito. Nakalimutan mo yung barbecue. Oo nga. Number 3. Dali. Number 3. Lumabas yung listahan ng mga NAPOLCOM passers, yung National Police Commission. So, nag-trending yan. Siguro, nire-research ng mga tao. Bakit binabanatan ng napol ko? Hindi binabanatan. Yung nag-exam yata. It was an exam, entrance exam. For, bilan natin yan. Si Napolcom Head, yes, Kalinisan. Kalinisan, Ralph. Wow, Kalinisan. Talagang kung ano yung apelido niya, yun ang gagawin niya. Yan. Minsan, kapulisan. minsan medyo stricto ang tingin ng mga tao sa kanya dahil pati yung mga lang, naka-Halloween costume na pulis hinuli. Pero better to err on the side of strictness than leniency. Lalo na sa PNP. Lalo na sa PNP. Right. So yan. So NAPOLCOM result. Number 2, gaya ng nabanggit ng ating Ace of Hearts, talagang alam naman ho natin, medyo malungkot, nag-trending po yung juvenile justice law. Maraming nag-research niyan, maraming nag-isip kung kailangan bang i-revisit yan. Siyempre, yung iba't ibang political camps, naglagay ng kulay na dyan. Hindi ito mangyayari nung panahon ni Blanc. Nakuha na kaagad. Pinoliticize na kaagad yung mga ugo, di ba? Ang bilis. Oo, Ang napaka-self-righteous, di ba? Napaka-self-righteous. Sangkatutak ng mga bobo naman. He couldn't help himself. Nagkakaroon ng multiplier effect. Katabi kayo eh. Delikado itong mga to. Delikado eh. Baka magkabutas dito sa sahig. Madamay pa tayo dito. Diretso tayo pareho. Di ba? Tayong lahat. At ang daming bumisita. Oo. Di ba? Ang daming kung ano-ano yung mga kuda. Di ba? So, pero ang pinakamalinaw lang dyan, mananagot. So, lilinawin po natin ano. Nag-empathize sila. Tahimik, di ba? Yes. Punta ron, may dalang mga videographer. Oo. Kukunan sila, no, katabi ng mga magulang. Parang, hindi maganda. Hindi maganda. Medyo exploitative ang dating, di ba, Sec? Pero since meron tayong panata sa katotohanan, we just like to really remind all of our viewers, no? Under Republic Act 9344, ang tawag po dyan, Juvenile Justice and Welfare Act. Ang bata po, above 15 years old but below 18, may be exempt from criminal liability. Unless The child acted with discernment. Tatagalogin ko po yun. Talagang meron po, nagkusa po sila, plinano nila, yan ang kanilang intensyon. At alam niya ang ginagawa niya. Dahil hindi naman po porkit 16 years old yan o 17 ay talagang walang kaalam-alam sa buhay at inosente. Magising po tayo sa katotohanan na yan. Yung mga bata po na under 15, usually, kadalasan po, exempt yan from criminal liability. Si Doc Guido may discernment naman, di ba? May discernment. Tumitingin sa langit. Tanong lang. Oo. Hindi lang niya na-discern. Kaya ako naisip pahiwatig. Oo. Hindi lang niya na-discern na siya ang magiging superstar ng 4 Alam niya ang tama at mali, pero kung anong gusto niya, gusto niya. Sino naman si Guido? Parang may hugot ka, Michael. Hindi. Natutuwa nga ako sa kanya. Parang Ako ang best man yan sa kasal, pag kinasal na. Sure ka, ikaw? Oh, ay, nga pala, no? Dalawa tayo nag-ano. Sure ka, ikaw? Pero, At least marunong siya mamili. Ng mga role model. Discernment yun. Yun ang discernment. Pag si Yung ba yung dahilan, ba't di ako pinili? Pag si Michael, ang Nililinaw ko lang. nagpo-volunteer. Alam ni Sir Cayetano eh. Imbitasyon sa kasal, wala Si ako. best man nga, hindi beast man.
Tayo. Tapos ang ring bearer daw si Lovely. Yeah. Imagine mo kung Gera yun. paano kami nag-aalaskahan sa bahay. Galing. Mag-ama. Okay. At ang number one, Number one na Yan yata pinag-uusapan ngayon. pinakamahabang survey ni correct Guido. yun, eh. Sabi ko nga, ang haba eh. Oh. Number one, singkong sikat, trending topic, very, very odd, no? Well, Senator Risa Ontiveros would know something about this dahil pinatawag na niya yung mga representatives nito, no? Yung game na tinatawag nating Gore Box. Uy, the Gore Box. So there, ayun po yung Gore Box. Napaka-violenting video game. Pero in the interest of fairness, may rating po yan, parang sine. May 18. rating po yan. 18 plus ang game restriction yan. Pag hindi po kayo 18 years old and above, hindi nyo po maaaring laruin yung... Hindi maaari, pero pwedeng ma-access. Yun ang tanong ngayon actually. Well, as in anything, if you're talking about even movies, if you're talking about adult content, may rating naman yan. Ba't ibang bansa kayang gawin? Pag kayang i-implement yung rating. pag may gusto, may may paraan. Correct. Gagawa ng paraan ng Pilipinas. Kasi ang latest niyan, brother, ay inimbita siya sa Senado, pero ang sabi nung creator, na isang German-based, Yes. yun. Ang sabi niya, hindi siya makakadalo, pero ang sabi nga niya, ito ay may mga panuntunan. Yes. Hindi lang niya binanggit yung access. Yung access. Kung gaano kahigpit yung access dyan. So, Mga psychopath may pakuntunan din eh. Sa bagay, sa so bagay. bibigyan ko kayo ng context, no? 10 million, at least 10 million na po ang nag-download nitong game na to, no? Gore Sumikat Box. pa. Sikat na sikat. Oo, so dati po naging laman na rin yan ng balita dahil nagkaroon ng saksakan sa Russia, school stabbing. Bago pa mangyari itong Tacloban shooting incident na napakalungkot, na-associate din, na-link din dahil nalaman nila na yung batang gumawa ay mahilig maglaro nitong Gore Box. So, well, it's going to be a topic of my discussion. Ako na naman, haba ng it's like the Alan Herman It's the Alan Herman Show. Parang binild up mo eh. Oo nga eh, oo. Dahil Gusto mo si Lovely muna? Anong trip mo? ang trahedya po talagang maraming rason yan. It's a multifaceted thing, di ba? Every time there's tragedy. So siguro, malalaman natin ang isang aspeto niyan sa Granadahan. Yan. Pinasa ko na. Ang Granadahan with Lovely Granada. Boom! Boom! Ang sabog doon Ayun, tanong ko lang, may mga bata ba na pinanganak sa mundo na bigla na lang nagdesisyon na, ay, gusto kong mang-grape today. Wala, Or, tingin ko wala. gusto kong manaksak sa kalye today. Palagay ko wala. Or, parang masayang mamaril sa school today. Tingin ko wala. Oy! Yes, maraming factors kung bakit ang mga kabataan ay nagiging marahas. Pero kung ang mga tulad ni Robin Padildo or Kiko Barzaga and Duterte and gang ang pinapalakpakan ninyo, naku, magtataka ka pa ba kung may mga batang be like, gusto kong maging tulad ni Robin, magaling sa barilan. Gusto ko maging tulad ni Duterte, mamumugot din ako ng ulo ng presidente. O, diba? Idol niyo ba naman, laging uhaw sa dugo at laging inhit? Huwag lang magtataka kung pabata ng pabata ang mga pamamatay tao, mga grapists. Kung tuwang-tuwa kayo sa mga rape jokes sa leader, ng mga leader natin, mga leader na mahilig sa kel. Yun. Harapang gusto mag-ing-ing-ing ng ulo ng presidente. Tulad ni Princess Sarah at Barbie. Easy. Nanunutok ng kutsilyo dahil sa pick-up girl. Nang finger licking good ng katulong. ng ulod. At inamin. Walang respeto sa batas, basto sa kababaihan, walang respeto sa buhay, at minumura ang Diyos. Aba, huwag sisihin lang ang juvenile justice law. Walay bata nga nangandoy nga mahimong kriminal. Ang prinsipyo, desisyon ug lihok sa mga kabataan nahulma, na shape na siya sa ilahang nakita o kung unsang ilang nadungog. Kung kayo mismo
Kung kayo nga mismo, di nga lang sang-ayon sa sinasabi ng kapwa ninyo, gusto nyo nang ipakulam, gusto nyo nang mawala siya sa mundo, Tama. naging hobby nyo pang ipagdasal ang kamatayan ng kapwa mo, Oo. na sana ma-grape at mapatay sila kasama ng pamilya. Nakikita ko yun sa comment. Oo. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan na kabayolente ang mga bata. Baka hindi lang talaga batas ang problema. Sisihin ang mga sarili kung isa kayo sa mga sumasaludo at pumapalakpak sa kultura ng karahasan na siyang pinapamana sa kabataan. Base sa conversations ng mga batang suspect sa Tacloban shooting, we see na ganun na lamang kalakas ang loob ng mga bata na gumawa ng krimen dahil Yep. sa pag-aakalang di sila mapaparusahan. Correct. Which is very wrong. Unity. Mapaparusahan sila kapag ka may discernment. Muna nakabahog itlog ninyo aning mga fake news peddlers na si Yun. Robin o si Kiko Barzaga. Dahil sa pagpapakalat nyo ng disinformation regarding the juvenile justice law, na-inspire. Napaka-motivating sa mga bata na amaw na gumawa ng krimen. But really, kahit pa gawin sigurong 1-year-old ang criminal liability, hanggat may mga taong umaapaw ang pride at hindi maamin saan tayo nagkamali bilang Yun yun. komunidad dahil pinapalakpakan ang lahat ng kawalang hiyaan sa ngalan ng panatisismo, then we will Tumpak. keep raising violent and murderous children as a community. Shukran. Diba? Bilib kayo? Hindi ba ko? Bilib ba kayo? Layo sa tatay. Oo. It was, Yan it ang was problema heavy. sa Oh. yan ang problema sa mga role models. Yeah, That's it. yan. Yung mga magnanakaw, Yeah, mga yeah. matay tao, mga manyak. Yeah, yeah. That's the word. Yan yung parang isang grupo yan. Oh. That's Isang the word. kabal. Di ba? Yes, it's modeling. Anong papakita mo sa mga bata? Yun. Alam natin, sabi nga ni Alan, ginamit niya yung salitang multifaceted yung Yan, problema yan, yan. at multifaceted ang solusyon. Pero napakahalaga kasi nung pamumuno. Modeling. Di ba? Kung yung presidente mo nag-rape joke, Yan. Oo. no? Kung yung presidente mo sinasabi na barilin sa are yung mga rebelding babae, di ba? Kill. Oh. Kung yung presidente mo sinasabi magtatambak siya ng 100,000 bangkay sa Manila Bay, Correct. et cetera. Anong kultura yung pinamamahagi mo That's it. sa kabataan? That's it. Ang matindi doon, kung iniidolo ka. Yun eh. No? Siguro naalala ninyo yung time, hindi pa buhay si Lovely noon, ano? Merong commercial, lumabas nung 40 years old na si Ronald Llamas noon. Tayo, mga elementary pa lang. 12. Naalala ninyo yung public service ad na yun. Very iconic yun. Sige, excited na ako naman. Ano yun? Sa mata ng isang bata, Yan. ang mali ay nagiging tama kapag ginagawa ng isang matanda. Yes. 40 years old si Ronald Llamas noon. Lumabas yun. Ginawa ba ng tatay mo yung ad na yun? Hindi. Hindi. Akala ko ginawa. But you know, Kasi these ganun old- talaga, these old ads, you di ba? follow your role models. Pero unang-una, sa bahay kasi, susundan mo, nakikita mo yung ginagawa ng mga magulang mo, yun din. Yun din. Para diba, lead by example, Yes. tapos teach by At experience. yung mga fans natin sa Amerika, na katulad ni Nel Porca, Yahoo! at saka ni Mylene Hilo, Yan. naniniwala sila sa sinasabi natin. So, nadagdagan ng dalawa. Yung 11. Yan. Tatki na. Na nakikinig natin, tagapakinig natin. Ating chapter yan. Tama ba? Sa yan, sa Illinois. Diba? It's Virginia. modeling eh. And more than the behavior, it's the culture of parang proud ka pa. Yes. Di ba? Parang sinasabi mo pa sa maraming tao na, anong bata ako, ito ginawa ko. As if it's, at pinapalakpakan, it goes Hindi ka beyond. lang masama. Problema eh. Sobra kang masama. Oo, di ba? Yun yung problema eh. Kasi sabi nga nila, bakit daw sinisisi yung mga leader? Hindi lang naman leader ang sinisisi eh. Actually, kahit may patayin yan sa EDSA or may, bastusin yan sa EDSA, kung hindi pinapalakpakan ng That's mga it. fans, That's wala it. yan. That's it. It's not only normalized, it's uploaded. Yes. Di ba? So, At yan ang very ibig sabihin ng impunity. Yes. Na tayo mismo, hindi lang sumasang-ayon, no? Pinapalakapan yung Humahanga mga pa. kasamaan na yan. Diba? Humahanga pa. Pero, kung yung kalimutan, nagbabago na rin. Diba? Dati, Tama. 93, 95% ang approval rating ni Digong. Ngayon, malaking bahagi lang ang nawala. Yes. Pero din, sa kanyang anak, kahit mataas pa rin, no? Pero,
kunti magigising din yan. No? Yung 30-40% na yan. No? Well, Tinatangkilik yung ganyang uri ng pamumuno, yung ganyang uri ng kasamaan. yes. Diba? Ultimately, well, at least, di ba? And we're not talking about ano dito, no? Hindi naman natin pinag-uusapan yung mga abstract concepts na mabibigat. We're talking about basic decency. Yes. Di ba? Don't kill others. Don't incite violence against women. Parang di ba napaka-basic? Sige, di himayin pa natin ang husto yan sa Herman Cut. Eh, ganon? Okay. So, Kaya hati. Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cut. Herman Cut. so ito, no, I'm riffing off yung Granadahan ni Lovely. Yan. Kasi mga alaskadora, kapag may nangyaring trahedyang may kinalaman ang mga kabataan, na may kinalaman sa mga kabataan, lalo na ang mga minor de edad, parating may default setting na lang tayo bilang lipunan. So may masamang nangyari, may nasaktan, may namatay. Tapos ang una nating tanong, parate, sino may kasalanan? Yun. Video games ba? Social media ba? Mahinang disiplina ba? Mga magulang ba? Mga guro ba? Gobyerno ba? At habang nagtuturo tayo ng daliri, may isang tanong na kadalasang nalilimutan. Yun, Tol. Hindi sino ang sisisihin, kundi bakit nauwi tayo dito? Why? Karamihan kasi ng trahedya, hindi naman nagsisimula sa araw na lumabas ang balita. Hindi nagsisimula sa araw na pumutok ang baril. Hindi nagsisimula sa araw na may saksakan. Hindi nagsisimula sa araw na may nag-viral na video. Kadalasan matagal na itong kumukulo at naglalatang, ngunit walang nakakapansin. Mga sugat na hindi nakikita. Traumatic, buddy. Mga tahimik na laban na walang nakikinig. At bago nating namamalayan, ang mga bagay na dapat sanay na pagtuunan ng pansin ay lumaki na ng lumaki hanggang sumabog. Boom. Mga alaskador at alaskadora, lilinawin ko lang po kapag may gumawa ng karahasan, dapat may pananagutan. Right. Kapag may nasaktan, dapat may ustisya. Kapag may biktima, dapat may proteksyon at katarungan. Wala pong debate dyan. Pero may isa pang katotohanan na hindi komportabling pakinggan. Hindi lahat ng problema nasosolusyonan ng pagpaparusa. Mahalaga ang punishment, pero hindi ito kapalit ng prevention. Kasi punishment deals with what already happened. Prevention tries to stop it from happening in the first place. At kung tutuusin, mas mahirap ang prevention. Mas madaling magalit pagkatapos ng trahedya. Mas madaling maghanap ng masisisi. Mas madaling humingi ng mas mabigat na parusa. Pero ang mas mahirap ay itanong kung ano ang mga senyales na hindi natin nakita. Ano ang mga paghingi ng tulong na hindi natin narinig? Ano ang mga pagkakataong pwede sanang may nakaagapay? Ano ang mga support system na dapat sanay nandun, ngunit wala? Dahil ang totoo, walang batang ipinanganak na gustong maging headline ng isang trahedya, gaya ng sabi ni Lovely, no? Walang batang nangangarap na maging dahilan ng pagluha ng ibang pamilya. At kung gusto nating mabawasan ang ganitong mga pangyayari, kailangan nating tignan hindi lamang ang huling kilos, kundi ang buong kwento bago yon. Ang tahanan, ang paaralan, ang komunidad, ang kultura, gaya ng nasabi ni Lovely, ang mga halimbawa na ipinapakita ng matatanda araw-araw. Sapagkat natututo ang mga bata hindi lamang sa mga leksyong itinuturo sa kanila. Natututo rin sila sa mga asal na ipinapakita natin. Sa paraan ng pakikitungo natin sa kapwa, sa paraan ng paghawak natin sa galit, sa paraan ng paglutas natin ng alitan. Kapag may trahedya, natural lang magalit, natural lang humingi ng hustisya, at dapat lamang. Pero kung doon lang tayo titigil, baka maulit na naman ang malungkot na kwento. Herman Cut. Matalas. Yun. So that's the naiyak daw si Migo nung nabasa niya. Si Migo. He's a sensitive guy, that Migo Fatin. He's a sensitive guy. Nakakaiyak na. Pero yan nga I can see the sincerity. Meron tayong batas. Republic Act 10630. Malinaw dun Kailangan ng mga bahay pag-asa center. Para Yes. sa mga wayward natin mga kabataan. Correct. At malinaw din sa batas na yun, baka hindi natin alam, sa loob ng bahay pag-asa,
kailangan ng mas stricto na juvenile facility. Correct. Para dun sa mga 12 to 15 years old na nakagawa ng heinous crime. Yes. Oo. Kaya kombinasyon yan, sabi nga ni Alan, hindi lang ng pagpaparusa, rehabilitation, accountability, at saka prevention. Kaya may ganung facility. Pero alam nyo ba, na isang malaking syudad katulad ng Tacloban City, walang bahay pag-asa. What? Oh, yung very basic, bahay pag-asa wala. Eh di, lalong wala yung facility sa loob ng bahay pag-asa na dapat stricter. No? Yung, parang I sa didn't know ibang bansa. Yes, I didn't Diba? know this. Oh. Walang bahay pag-asa. Saan napupunta yan? Sa mga ghost project? Oo, saan napupunta yan? Doon sa mga proyekto na hindi natatapos, mga proyekto na 70% ay kinikback. Yan. Aray. Diba? Oo. Yan, may ilalabas yan ni Senator Ping next month. Nako, yun. Proyekto, di ba? Inaabangan yan. Kulong na yan. Yan. Mga kurakot. Kulong na yan. Kaya dikit-dikit yan eh. Yes. Di ba? Correct. Walang support system, yung educational system natin, ganyang ka-flawed, yung ating mga role models, Yan. no? Yes. Ganyang katalamak, Yan. di ba? Correct. Pero mo, very basic, wala. No? Dapat i-audit yan eh. Oh, yun na nga. Yun na nga. So, Secretary John Bitt, Yan, kayo na yun. ipaki-audit, no? Yung mga syudad, mga lugar na walang bahay pag-asa. is it his, is it under his, Well, kasama siya dahil DILG, local government, di ba? Tapos Kasama under yun din sa niya ang PNP, di ba? Rehabilitation. I presume, at the very least, kasama siya sa grupo. Na nagkukanya. Taas naman ang standards mo. Responsible dyan, di ba? Kaya bago magturuan, tignan mo muna kung paano yung sinasabi mo na una, prevention, rehabilitation, yung mga ganyan bang klase. Kasi kung wala talagang pondo na nakalaan din dyan, o may nakalaan, May pero nakalaan. hindi ginawan. Nalihis. Oo, yun ang mangyayari sa atin. Pero bago yun, ako, babati muna ako sa ating 8,000 live viewers. Kasama si Raul and Cristel Ibarra. Alam mo yan, si Raul Ibarra, nakilala ko yan nung nagpa-executive check-up ako sa Medical City. Kala ko sa Noli Bitangere pa yan. Eh. At si Violi Guevara na nanonood, isang masugid na taga-subaybay ng 4 Alas. Yun, pasensya na po. At ganito kami kagulo. No? Hindi, sabi ko nga kanina, sa post ko, sabi ko, kung 12 years old ang criminal liability, tapos may nagkasala na 11 years old or may nakapatay, so bababa Bababa na. Baba na pababa. Tapos pag 10 years old, Baba na naman, no? So, ano yan? Parang si Aimee? Ay, Pababa ng pababa. Tsaka, ang nakakagalit dyan, yung self-righteous Yan. na nagpo-propose niya, knee-jerk reaction, Yan. hindi man lang pinag-aralang maigi, Correct. ay si Senator Robin Hood pa no, bakit daw walang special session ang presidente para sa kanyang bill na binababaan ng criminal liability? Ay, nako. Dumalo ka muna! No, para mai-propose mo yung walang kakwenta-kwentang bill. No? Dumalo ka muna. No? Ikalawa, ang lakas ng loob mo na banatan itong issue na ito, dapat lang, di ba? Pero hindi ikaw dapat ang mensahero. Anong tawag dyan ni Alan? No? The message is the medium. Yan, di ba? Ikaw yung nagpalaya doon sa 64-year-old na pugante na merong crimes against humanity. Pinalaya mo. Nilabas mo pa sa Senado. No? Sana makasuhan ka man lang minimum ng obstruction of justice. No? Di ba? Hindi nga doon yung sasabihin ko nasa. Tapos ngayon, makikialam ka rito sa usapin ng dapat babaan ang criminal liability sa 10 years old. Pinalaya mo nga eh. Itinakas mo nga yung 64-year-old. Hindi, pero in fairness to Senator Robin Hood, kasi naman daw, mukha naman daw baby kasi si Bato, kalbo, tapos Nagaba. Okay, atras ko na. I rest my case. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na mag-cool down. Pero sumali kayo sa aming diskusyon, ha? Sa pagbabalik ng Quadro Alas! Hoy! Wala ako. Diyan na tayo. Okay ba ay
naging open-minded sa ating mga issues ngayon. Siyempre, sinasabi kasi natin, lahat talaga tayo may pakialam dapat. Tama Lahat yan. tayo dapat merong maalam bukas sa pag-iisip. Sino kausap mo ba? Hindi ko mahanap. Hindi mahanap. Asa na yan? Yan. Pero syempre, meron tayong segment. Baka nakalimutan niya kasi marami nag-react sa segment natin dati. Pag tayo ay nito throwback, ikaw nga Lovely mag-intro niyan. Iba to doon sa mga comments, anak. Dahil doon sa Sa comments na nakatingin, no? sa The Lovely Show, puro mga negatibo yung binabasa. Mag-throwback tayo. Lovely. Throwback tayo. Dear Ate Love, Char, Yeah. balikan natin ang mga nakaraan. Sa- Naalaala mo kaya? Yan. Ang Ang ganda, no? Ganda, ganda. Nasa ano din? Ano sa prompt? Asa na? Hoy! Kay Lovely, hindi akin. Kay Lovely. Hindi ako si Kuya. Ate, ikaw. Ikaw nga. Ano ba yung... supporters ko, sa lahat ng nagdadasal para sa akin, we're okay, we will continue to help. But right now, verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. So ang pakiusap ko sa mga kasama ko, 3 o'clock ang notice ng session. At 3 o'clock, elect your new speaker and pass the budget. Okay? Elect your new speaker and pass the budget. Sa mga staff ko na nakikinig, I'm sorry I was not able to talk to you personally. Medyo magbalot-balot na kayo dyan sa opisina para walang masabi sa atin. We will be okay. We will convert our staff and office to a charitable group and continue to help our people. Yun, no? Di ba Ate tinanggal Lovely. siya? Ano ang mga alaala mo tungkol dyan, Ate Lovely? Ang naalala ko ay yung puro mukha ni Alan Cayetano. Magbalot-balot na raw tayo. At ang akala nyo, itong naalaala mo kaya, kailan lang nangyari? Hindi po. Ngunit hindi. Hindi yan. Ito ang panahon nung ayaw niyang bitawan ng speakership na pinangako naman niya at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Lord Alan Velasco. Ngunit nung oras na dapat siyang bumitaw, ayaw niya. Ayaw Ay kumapit sa pwesto. Yan. At nagpumilit na siya pa rin ang speaker. Yan. At sabi nga niya, sabi nga niya, Ano sabi? I was about to resign Yan. sa posisyon. Oh, yun. Pero, kinausap ako ng Diyos. Na Si Baligod. na magpatuloy ako. Yan. No? Magpatuloy daw siya. No? Mukhang magkaiba kami ng Diyos. At kung kayo, mga manonood, Yan. tagapakinig, Yan. ay natatakot pag sumisigaw si Secretary Ronald Llamas, hamak na mas nakakatakot siya Yan. pag siya ay bumubulong. Ako'y Dahil kinikilabutan. may premonition na mangyayari. Oo. Ganun yun. Parang ganyan ang kanyang behavior bago kanya kantuhin. Sabi rin niya, Yan, meron pa. this is an illegal coup. Yun. Kudeta. Yan. Meron bang legal na kudeta? Tanong, Hindi nakapilit. Hindi nakapagpigil. Hindi nakapagpigil. Hindi nakapagpigil. Ang gigigil. Ang gigil. Ang gigil. Ang gigil. Makakalimutan. Yan, meron pa. Yan. Nung sinabi niyang, the Senate was under attack. Ayun. Pero ang totoo, the Senate was under attack. Ayan. Talaga na. Attack. Ito magkamang to. sabi niya, pumunta siya sa General Santos. Yan. No? Sakay sa Ano pa? helicopter. Ano Kasama si Robin, di ba? Sabi, no? Ang sabi? Hindi ito panahon ng salita. Yan. Ano Ito sabi? ay panahon ng gawa. Gawa. At may dala siyang 10 kilong isda. Mga mami, no? mga kwan, Yan. sardinas. Yan. Naalala ko yun. Kaya Tandang-tanda. napaka-plastic, Ang napaka-ipokrita. Ipokrita. Easy. So mahalaga po ang ganitong klaseng pagtotrobak para alam natin na Magbalik tanaw tayo. Baka makalimutan natin ang mga kawalang yan. Naku, nahipa na masamang hangin to. Nahipa na masamang hangin. Pwede na, Sek, pwede na tayo mag-normal, ha? Oo. Kasi sabi ka ni Senator Lacson, si Senator Lacson ba nagsabi? Ano sabi? Na parang, hindi si former Senator Trillanes. Oo. Ang sabi niya, mag-ingat daw
sa mga galawan, di ba? Ano yung sinabi? Mag-ingat sa galawan dahil baka hindi natin matansya na iba daw talaga ang daloy ng kanyang isip. Yung baka may gimmick na naman siya ipiniprepare. Yun lang yun. Yun yun. Pero, brother, Ace of Hearts, politiko pa rin ba ang pinag-uusapan ninyo? Bakit ba tayo puro politiko ng politiko? Kayo, mga Alaskador at Alaskadora, umay na ba kayo sa politika? Yan. At lahat na lang ng issue, dinidikit sa politika? Yan. Yan ang pag-uusapan natin sa Upo at Patola featuring Michael Fati. Baka Usapang pananaw at opinyon. Ating upuan at patulan. Sa Upo at Patola. Sa Upo at Patola. Ay, Michael Fati. baka napapansin nyo na medyo nabubulol. Yan. Si Alan. kasamang Alan. Masyado lang ho intense yung kanyang nararamdaman. Totoo. Intense feelings. At saka iba yung Kanina pa ako eh. iba yung mga pinag-aralan sa Arneo. Oo nga eh, kanina pa ako eh. Hindi na po yan. Naalala mo kaya, ha? Upo at Patola na tayo. Maikli ang dila. Baka nahipan tayo ng masamang angin dito eh. Okay. Sa ating Upo at Patola, sabi nga ni Brother Alan, naumay na ba kayo? Ang dami na po na mga issue na nagpapabigat sa ating mamayan. Tama. Ang politika sa ating bansa, nakakaumay na habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng kuryente, gasolina, pangunahing bilhin, pagbaba ng kalidad ng serbisyo, ating edukasyon, transportasyon, kalusugan at trabaho. For DTI NCR permit. Yan. Oo, may ginagawa ang gobyerno, pero hindi ito sapat dahil ang politika sa ating bansa, pinagwawatak-watak po ang mabilis sanang daloy ng serbisyo. Yun. Mas abala pa ang ilan sa korupsyon Yun, at divisiveness. pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Sino yung mga yan? Yan. Ayoko tukuyin. Kailan ba huling itinaas ang sweldo sa tunay na halaga ng piso? Kailan? Kailan nga? Kailan ba ginamit ng wasto ang mga kontribusyon sa ating buwis, sa PhilHealth, SSS, sa GSIS at sa VAT? Ibang Aray. multiverse yata yan. Iba talaga. Oo. Damay muna ang wasto at tukoy na paggamit ng syntax sa natural gas at maging sa mga binabayaran natin tuwing nagpaparehistro ng sasakyan. Tama. Nabawasan ba ang gastusin sa kalusugan, sa enerhiya, sa traffic, sa daan? Kaliwat kanan ang krimen at mga kaso, may issue pa sa mga atleta natin. Pati yun. Napipintong impeachment at syempre 2 taon na lang, eleksyon na naman. Yun. Lahat ba ito kailangang ipolitika pa natin? Panagutin ang bata kung nararapat para hindi pamarisan. Pero hindi natin dapat idamay ang kinabukasan ng ating kabataan dahil lamang sa maraming kapabayaan na maaring maiwasan. Panagutin ang mga institusyon at mga tumatayong pangalawang magulang kung nilalagay nila sa panganib ang ating mga estudyante at atleta. Ganun kasimple. Hindi dapat pinag-uusapan kung ano pang universidad yan. Panagutin ang ating mga politikong nagkamali at nagdakaw. Walang sisinuhin na opisyal mula Pangulo hanggang barangay tanod, kaalyado man o kalaban. Basta nagnakaw, kriminal. Dahil ang korupsyon hindi lang pera ang ninanakaw sa taong bayan, kundi ang iyong kinabukasan. Tama. Imagine this, kung gagamitin at gagastusin lang ang kada piso sa kapangyaman sa tamang paraan, uunlad tayo at magagaanan. Tiyak yan. Correct. Sinisisi palagi ang mga botante sa pagluklok sa mga magnanakaw. Kaya linawin na natin to, once and for all, no? Oo. Kung ang idolo mo, magnanakaw, Yun. hindi ka botante, ano ka? Kasabwat. Kasabwat ka. Sa eleksyon, politiko lang ang may partido. Kapag magnanakaw ang nanalo, ikaw ang talo. Yun. Ang responsibilidad mo bilang botante ay para sa pamilya mo. Tandaan mo yan. Kung gusto mo talagang umahon ng iyong pamilya at kinabukasan ng ating bayan, yan dapat ang kaisipan na bitbit mo tuwing ikaw ay boboto. Yun. Lahat tayo parang ano Ace of Hearts. Michael Fati. so. Spitting some facts. Spitting some facts. Shoot. At 2028, ayusin natin ang ating mga boto. Yan. Yun. Nakikinig ba ang ating 9,000 live viewers? Yun, oh. Dahil panahon na para sa Bardagulan ni Secretary Llamas. Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan! Bawal ang takot. Dapat todo! Ako naman, ako na naman tutok nyo. Okay, go.
Nung isang linggo po, Yan. yung City Council ng Cebu City, Oh, yun. naglabas ng resolusyon. Unanimous Yan. Musa. na resolusyon na dinedeklara na gagawin sa Cebu Yan. every July 12 as West Philippine Sea. Wow. Yun. Dahil July 12 yung ating historic victory sa isang superpower Yes. na UNCLOS. sinasabi ng international law, ng UNCLOS, na hindi nila pag-aari yung ating teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi naman talaga. Wala silang basihan. Yan. At dahil sa kaso na yan, pati yung ibang mga bansa dito sa ating rehiyon, Southeast Asian countries, ay nakinabang. Yan. Yes. Dahil pati yung kanilang teritoryo ay kiniklaim ng Yan. China. Correct. Kaya sa UNCLOS noon, na ako ay isang humble participant, Yes. Oh? With a picture to show. ay nandun yung iba't ibang bansa. Nag-oobserba. Dahil nagulat sila. Yeah. Ang lakas ng loob nyo. Yeah. Nilabanan nyo ang biggest armed forces, the biggest navy in the world. The world. Kinasuhan nyo. No? Andun ang Brunei, nandun ang Malaysia, nandun ang Indonesia, nandun ang Vietnam, nag-oobserba. No? Pero ang China, wala. Kahit sila ay membro ng UNCLOS, dahil alam nila yung writing on the wall. No? Yes. Para silang si Alan Peter, na kuda ng kuda, Yeah. pero absent. No? Nabalik pa rin, nabalik pa rin. At mukhang doon natutunan nitong pro-China na senador na ito Yun. na mag-absent Yun nga. Oo, sa mga halagang usapin katulad ng West Philippine Sea. No? At pero habang pinagbubunyi natin itong mga councilor sa Cebu, ang mayor ng Cebu, dito sa resolusyon na ito, na karapat-dapat lamang. Yun. Karapat-dapat lamang. Aba, may kumontra. Ha? Yung meron kasing opisina ang China sa Cebu. No? What? Meron silang consul general na binatikos itong resolusyon na ito na wala daw tayong karapatan sa West Philippine Sea. Ito daw ay sa kanila because of their historic rights. Yes. Wow. Dahil nung unang panahon, no? Nung panahon ni Limahok, Yan. nakainuman ng lolo ko, no? Oo, no? Na 500 daw ang asawa. Ay, kanila na daw ito. No? Nung panahon ng Qin Dynasty. Yo. Chinay. No? 2,000 years ago. Kanila na daw ito. Yun ang tinatawag nilang historic rights. Sa ganyang lohika, Yan. ang China ay bahagi ng Mongolia. Dahil sinakop yan ni Kublai Khan. Idol That's yun. right. Yun ang maraming Oo, di Disenyo. ba? Sa ganyang lohika, Yan. no? Sa ganyang lohika, ang Southern Europe ay pagmemay-ari ni Genghis Khan. Yan. Pagmemay-ari ng mga Ottoman Empire. no? Because they conquered it. Ang malaking bahagi ng mundo ay pagmemay-ari ni Alexander the Great. No? Sa Greece yun. Grabing lohika yan. Huwag yun. Doon ko Sa ang susunod na. sako ng gawgaw nyo pinulot yung ganyang lohika. Tapos sasabihin mo sa amin, bawiin daw ang resolusyon. labo. Sabi ng Consul General ng China, nasa Cebu. bawiin daw. Parang nakalimutan mo na na ikaw ay isang bisita lang. Correct. Sasabihin mo sa amin kung ano ang ipagdiriwang namin holiday. Iniinom kayo eh. Nandun na nga kayo, nagtayo na kayo ng isang syudad. Yan. Nagtayo kayo ng isang military base sa aming teritoryo na dati isang bato lamang. Ang lakas pa ng loob nyo para pagsabihan kami Yan. na bawiin yung resolusyon declaring July 12. Yan. Yung 10th anniversary ng ating UNCLOS Yan. victory. Bawiin! Bawiin, pinapabawiin nyo pa sa Cebu City Council. Yan. Yan. Hindi nyo ba alam na sa Cebu nangyari? Yan. Yan. Yan na. Yung bungguan ni Lapu-Lapu at ni Magellan, no? Akala nila, Sige. akala nitong mga Kastilang ito na nakasuot ng armor, Yan. ay kaya nilang talunin ang mga nakabahag Yan. na mandirigma Yun. sa Cebu. Yan. Huwag niyong kalimutan. Yan. Diyan namatay si Magellan. Yes. No?
overestimate nila ang kanilang lakas. Military might. Ang kanilang mga kanyon, ang kanilang mga baril. Kalaban ng ating mga kampilan. No? Kalaban ng ating mga ang tawag doon sa armas na yun? No? Ang ating mga Chris. Ating mga Chris. Yan. No? Nalunod si Magella. Nalunod. Tsaka Ano ba nalunod, no? Nag-freeze up yung mga armor nila. Yes. Yan. No, Tubig huwag mo dagat kalimutan na sa David versus Goliath. Yes. Kahit maliit kami, nakakapuwing kami. Correct. Pero kayo, Yan. na may ginawang binigyan ng opisina sa Cebu. Yan. No, binigyan ng consul office sa Cebu. Wala kayong karapatan na sabihan ng mga Cebuano na bawiin ang kanilang resolusyon Walang-wala. na dinedeklara na ang West Philippine Sea ay atin. Walang-wala. Walang-wala. Kakapal na mukha nyo. Yun lang po. Yun. Teritoryo namin to. Yun. Ba't kayo nandito? Kumanta. Grabe. Talagang walang namana sa'yo, Sek. Kala ko, do, re, mi, Tono. May tono, may tono. Di ba? So, West Philippine Sea, Ating Ito! that's a fact. Yes. Kaya susunod na ang ating fact Fact sheet. Yun. Katotohanan dahil 4 alas. Fact Sheet. Para sa bayan lagi. 4 alas. Na-miss nyo ba ang fact sheet? Yan. Medyo dalawang episode tayo walang fact sheet. Kaya ang special. Mr. Senador, tumapit ka muna. Oh, yan. ha? Diyan ka. Si- Makinig ka sa fact sheet. Ang bida muna rito, si Michael Pahati. Hindi, tayo lahat. Ang fact sheet po natin ngayon ay tumutugon sa mga paksyon sa politika. Hindi po namin kayo papatikusin, ha? Kasi Hindi. akala nila 4 alas ka na, no? Ano Ano yung sabi? nga ba? Kontra alas. Kontra alas. Ang ng memory mo, brother. Bagkus, magbibigay kami ng Buffer. suhestyon para pagbutihin nyo pa ang inyong mga paniniwala batay sa mga initials ng inyong mga leader. Yon. Simulan po natin ang fact sheet, okay? Ako muna. Yon. Sa mga DDS. Anong initials sa mga Anong DDS? initials? Ano? Sa leader nila, si PRRD. Anong? Letter P, pananagutan. Yon. R, responsibilidad. Yon. R, respeto. D, disiplina. Fact sheet kayo! Ako naman, Oh. mga loyalista at ehekutibo. Ayan. Yan ang meron mo talaga eh. BBM. BBM. Una-una, B. bantayan ang kaban ng bayan. Hindi. Next B, Ang gulo mo. baklasin ang mga bulok na sistema. At M, maghatid ng tunay na reforma. Fact sheet kayo! Hindi sumusunod, Susunod. Set. Sa mga Dilawan Ayan. Yan. at Pinklawan. Yan. No? Ano yan? EDSA. 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 Nabulol lang. E. E. Awa na ako kaya. Educate. D. Yes. Discern. Tama. S. Sacrifice. And keep the spirit of Ed. EDSA. A. Alive. That we, as Nagtalumpati. Filipinos, Nagtalumpati. can be united for God, for country, Saklawas. and for freedom in all forms and bondage. Fact sheet kayo! Lovely. Sa ating mga lehislatura tulad ng Senado, Uy, Senado. Se, service, Yun. na, nationalism, Do, Pilit na pilit. Pilit na. do what is right. Uy, fact sheet kayo! Ako naman, isa pang legislatura. wag ka ba- Siyempre, ang Congress. Congress. Oo. Continue being a working Congress. At rest. Restore the people's trust in the institution. Fact sheet kayo! Sa hudikatura, Uy, justice. Buti na lang, hindi ka ayaw niya, kundi nabulol na. SC, SC. S, serve the people. With C, with conscience in the spirit of the law. Fact sheet kayo! Huwag nakalimutan yung kanilang mga backlog. Oh, backlash. Sa mga may sariling mundo, Oy,
tago natin sa pangalang Alan Peter. APC. May special mention. APC. APC. Yan. A. Ayun, no? Accept. Tama. Set. P. P. Participate. O nga no. O nga no. C. O. Oh. Ano? Nag-buffer. Nag-buffer. Concede. Hoy! Vaccine kayo! Isip ako na iba. Nag-isip pa sa iba. At sa ating, siyempre, mamamayan. May 40% ng ating mamamayan na walang kulay sa katawan. Tama. Mamamayan. MA. Manindigan. Yun. Magmalasakit. Yun. Makialam. Yun. Yan ang dapat nating lahukan dahil ang kapakanan ng ating bayan ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Ngayon, hindi kahapon at para sa ating kinabukasan. Bakshit kayo! Sa 2028, Yan. lumahok kayo sa electoral revolution. Yun. Yes. Agree. Talusin na lahat yan. Yan. Ayun. At syempre, mag-buffer muna si Sec Ronald Llama. Yan po ang ating fact sheet. F-A-C-T-S-H-E-E-T fact sheet. Kayo. Yan naman yun. Ang galing ano, yung pinag-usapan natin ngayon, kahit na malalim ang katagalugan mo, Oo nga eh. di ba? Arneo. Arneo. Ayan. Hindi, sila na magbasa niyan habang pinapakita natin. Okay. Huwag na natin Sige. basahin. Huwag na natin basahin. Huwag na natin Okay. basahin. Huwag na. Lahat kayo naman na nanonood sa amin, yung buong 11,000 na ba? Ilan na? Napakarami na natin. Sa lahat po ngayon, ang pinakamahalaga kasi, partisipasyon. Yan. Di ba? Hindi dapat tayo tumatahimik lamang. Don't Hindi lang sit on the expose fence. and oppose, kailangan meron ding propose. Yan! Ang dami mo nang pinroposan. Saka. 500 ang asawa ni Limahong. Meron ganyan. Limahong? Limahong eh. 500. Akala ko si Limahong. Limyas. Limahong, Liamas. si Mahong. Liyamahog. Liyamahog. Ganyan. Wala nang ganyan. Basta sumama po kayo dahil mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan. Sa bawat issue, may iba't ibang anggulo. Yoy! Gloria, may iba't ibang kwento. Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto. Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko. Dito lamang sa... Kwato! Alas! Yun. Di ba yung ginagawa ko sa pagkakas? May pagkakas. Hindi, gusto ko sana. Ganun. Kabay ko ang kapatid sa akin. Binigyan natin ang kapatid. Kasi pinipigilan ko yung aking natural na katawan. Tingin pa yun.